Mabagal ang paghulma ng takip silim habang unti-unting sinasakop ng mga bituin ang langit. Sa gitna ng hardin na pinalilibutan ng mga puting parol, nakaupo si Alina sa gilid ng lumang duyan na gawa sa kahoy. Bagong kasal, bagong simula, ngunit ang dibdib niya ay naglalaman ng kalituhan na hindi niya inaasahang mararamdaman sa mismong gabi ng kanyang pag-iisang dibdib. Ang hangin ay may dalang amoy ng sampagita, at sa malamlam na liwanag, tila ang buong mundo ay nakahinto upang pakinggan ang maingat na paghinga ng gabi. Ilang hakbang sa likuran niya, marahang lumapit si Elias, ang lalaking pinakasalan niya kaninang hapon. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog, ngunit sapat iyon upang gumuhit ng pamilyar na init sa batok ni Alina. Alina, mahinang sabi ni Elias, halos may pag-aalinlangan. Nandito ka pala, kanina pa kita hinahanap. Hindi siya agad lumingon. Hindi dahil ayaw niyang makita ang asawa, kundi dahil hindi pa niya alam kung paano haharapin ang dami ng emosyon na bumabalot sa kanya. Inaasahan niyang matutuwa siya, matatenggi ng kilig, at mapupuno ng pag-ibig sa wedding night nila. Pero naroon ang kaba, hindi takot sa kanya, kundi takot sa hindi kilalang bukas na naghihintay sa kanila. Umupo si Elias sa tabi niya, sapat ang lapit upang maramdaman niya ang init ng katawan nito, ngunit may puwang pa rin na parang nagsasalita ng paggalang. Ayos ka lang ba? Huminga siya ng malalim. Oo, siguro. Nalulula lang ako. Tumawa si Elias, mahinahong tawa na hindi mapilit, hindi mapagpanggap. Normal lang yata yon. Ako rin. Kanina nga, hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang pagsayaw ng tuhod ko habang naglalakad papunta sa altar. Napangiti si Alina kahit ayaw niyang ipahalata. Hindi ko naman napansin. Magaling ako magtago, sagot nito, sabay kagat sa labi na parang nahihiya. Pero ngayon, hindi ko na kailangang magtago. Sa unang pagkakataon mula nang maupo siya roon, humarap si Alina sa kanya. Nakita niya ang mga mata nitong puno ng pag-aalaga, hindi pag-angkin, hindi pagpilit. Doon siya unti-unting nakahinga ng mas maluwag. Elias, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Gabi ito ng kasal natin, dapat masaya ako. Pero ang dami kong iniisip. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, ngunit hindi agad isinara ang mga daliri. Hinintay niya si Alina ang magsara ng puwang. Nang hindi ito tumutol, saka lamang niya marahang hinawakan iyon ng mas buo. Alam mo, ani Elias, hindi ibig sabihin na takot ka, ay hindi mo ako mahal. Hindi ibig sabihin na hindi ka handa, ay mali na ang pinili natin. Tumingin siya sa mga kamay nilang magkahawak. Sigurado ka? Oo, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Dahil ang pag-aasawa, hindi ito isang gabing dapat matapos sa isang pagsabog ng perpektong emosyon. Simula ito, at ayokong magsimula tayo sa pagpilit. Nagtagal ang katahimikan, hindi mabigat, hindi nakakabingi, ngunit puno ng mga salitang hindi pa nila nasasabi. Sa dahan-daang paghampas ng hangin sa mga dahon, parang may musika na ring umaawit sa paligid nila. Umusad si Elias at bahagyang tining-ala ang mukha ni Alina. May isang bagay akong gustong sabihin. Ano? Salamat, sagot niya. Salamat dahil pinili mo akong mahalin kahit alam kong takot kang masaktan ulit. Namilog ang mga mata ni Alina. Paano mo? Hindi mo kailangan sabihin. Kita ko sa tingin mo kahapon pa lang. Parang may malalim na lambak na pinagdaanan ang puso mo. Bamantong hininga si Elias. At hindi ko hinihingi na punan ko agad yun. Parang biglang nagkaroon ng hagdan ang dibdib ni Alina, at ang bawat antas ay unti-unting bumabagsak. Unti-unti siyang nakahinga ng mas malalim. Elias. Itinaas ni Elias ang kamay at hinaplos ang pisngi niya, dahan-dahan, parang natatakot na baka mapaso. Sa gabing ito, patuloy niya, hindi ko hinihingi ang pagiging perpekto, o kahit ang pagiging ganap na handa mo. Ang gusto ko lang, ay ang magsimula tayo ng totoo. Humugot si Alina ng lakas mula sa mga mata nitong puno ng tapang ngunit may kasamang kabaitan. Paano kung hindi ko pa kayang ibigay ang lahat? Hindi mo kailangan, sagot niya agad. Ang kailangan lang natin ay ang maging tapat. Tayo, hindi ang inaasahan ng mga tao, hindi ang romantisadong ideya ng perpektong wedding night. Gusto ko lang ang gabing hindi natin malilimutan, hindi dahil perpekto, kundi dahil totoo. Sa wakas, napangiti si Alina ng tuluyan, hindi pilit, hindi kalahati, kundi puno. At sa sandaling iyon,
malinaw na malinaw ang bituin sa ibabaw nila, parang sila mismo ay nagbubukos ng liwanag. Elias, mahinang sambit niya. Baka nga tama ka. Baka ang kinakabahan ako dahil sobrang mahalaga ka na. Nag-init ang mga mata ni Elias, halatang hindi niya inaasahang maririnig iyon. Sapat na ang gabing ito para doon. Tumayo si Elias at inilahad ang kamay niya kay Alina. Halika, anong gagawin natin? Tanong niya habang pinapanood ang kamay nitong nakalahad. Maglalakad, sagot niya. Walang seremonya, walang plano. Gusto lang kitang makasama habang tinitingnan natin ang mga bituin. Kung gusto mong mag-usap, mag-uusap tayo. Kung gusto mong manahimik, tahimik tayo. Kung gusto mong umiyak, hahawakan ko ang mga luha mo. Sa unang pagkakataon, hindi nagdalawang isip si Alina. Hinawakan niya ang kamay nito at tumayo. Habang naglalakad sila sa hardin, ang paanan ng damo ay malamig ngunit nakakakiliti. Malayo ang alingawngaw ng tawanan ng mga natitirang bisita, ngunit sa pagitan nila, parang may sariling mundo. Huminto sila sa tabi ng lumang puno ng mangga, ang puno kung saan una silang nagkita sa piyesta 2 taon na ang nakalipas. Naalala mo ba dito? Tanong ni Elias. Siyempre, sagot ni Alina, napangiti. Dito mo ako inabutan ng nahulog ang tsinelas ko habang tumatakbo ako sa ulan. Tapos akala mo magnanakaw ako, natatawang sagot ni Elias. Kasi naman, ang dilim. Tapos bigla ka nalang lumitaw. Pero dinala ko sa'yo ang tsinelas, aniya. At simula noon, lagi ko nang gustong sundan ka. Pumikit sandali si Alina, pinapakinggan ang tibok ng puso niyang unti-unting nagiging mahinahon. Elias, natatakot pa rin ako. Hindi ko maipapangakong bukas ay hindi ako madudulas, hindi ako magkakamali, hindi ako mangangapa. Hawak pa rin ang kamay niya, tinapik ni Elias ang likod ng palad niya. Ako rin. Pero anong mas masaya? Yung takot na mag-isa, o yung takot na may kasamang handang humawak sa'yo kahit madulas ka? Sabay silang natawa, at ang tawa ay umalangaw-ngaw ng magaan at masarap pakinggan, parang unang beses nilang narinig ang isa't isa ng walang takot, walang pag-iwas. Alina, tinawag siya ni Elias, halos pabulong. Pwede ba kitang yakapin? Nagtagal ang isang tibok bago siya tumango. At nang yayakapin siya ni Elias, hindi mahigpit, hindi mapaghanap, kundi puno ng paggalang, doon niya naramdaman ang gabi na tunay na nagsisimula. Hindi ito gabi ng pag-angkin, hindi gabi ng pagmamadali. Ito ang gabi ng pag-unawa, paglapit, at pag-ibig na hindi isinisigaw, kundi ibinubulong sa tahimik na tibok ng puso. Ito pala yon, bulong ni Alina habang nakasandal sa dibdib niya. Ang gabing hindi malilimutan. Hiem, tanong ni Elias, nakayakap pa rin. Hindi dahil sa kung ano ang dapat mangyari, sagot niya, kundi dahil sa kung ano ang tunay na nangyari. At sa gitna ng malamlam na buwan, ng mga parol na dahan-daang nauupos, at ng mga pusong sabay na humihinga sa unang pagkakataon bilang mag-asawa, nagpatuloy ang gabi nila, hindi bilis, hindi kaba, kundi isang mahabang hinga ng kapayapaan. Isang gabi na hindi nila malilimutan. Isang gabing pangkasal na tunay na kanila.